Hello Sir Paul. Share ko lang tong maikling karanasan ko. Nangyari po ito sa may Davao de Oro. Nung minsan nagbakasyon po kami dyan ng parents ko at mga kapatid ko taong 1999. Siya nga pala, ako po pala si Enrico. Ang kapatid ko naman ay si Ryan. Hindi ko nasasabihin ng pangalan ng nanay at tatay ko dahil hindi naman po sila masyadong involved dito. Ang involved po talaga rito ay kami ng kapatid ko, pati ang tatlo po naming pinsan na si Matt, Alexa, pati Thea. At dahil bakasyon nga po, syempre ang pakay talaga namin doon ay mag-enjoy. Lalong-lalo na kaming dalawa ni Ryan na mga taga Manila. Bihira lang kami mapadpa doon sa lugar na ganoon. Sa puro puno, sa puro rural, puro bundok, puro ilog, puro falls. Sa madaling sabi, probinsyang probinsya. Nasanay kasi kami sa puro usok, puro jeep, puro sasakyan, puro building, puro kalsada. Kaya naman kaming dalawa ni Ryan enjoy na enjoy sa mga panahon na iyan. Marami na po kaming napuntahan noon at kasama po namin ang mga pinsan nga po namin. Matataas na bundok, magagandang bukirin, kagubatan, mga ilog na napagliguan. Pero isang araw po, bigla po itong nag-aya si Matt. Enrico, bukas punta tayong falls. Awaw Falls yun. Maganda dun. Hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao pero sabi nila maganda raw. Ano, Jika? Oo naman. Sasama kami ni Ryan. Si Alexa pati si Thea, nasabihan mo na ba? Oo, okay na. Nakapagpaalam na kami sa mga magulang namin kaya magpaalam na rin kayo kay Tito Tita, okay? Wala po naging problema sa pagpapaalam. Kasi mabubuti naman kaming bata ni Ryan eh. Hindi naman kami mga pasaway at hindi rin naman kami gagawa ng mali. Sa madaling sabi, mga responsableng binata po kami. Kaya't maaga pa lang po kinabukasan noon, umalis na po kaming 5 doon sa aming bahay. Yung mga magulang pa nga po namin ang naghanda ng mga gamit namin, pati yung mga makakain namin. Gustong araw nilang sumama. Kaso abala talaga sila kasi noong mga time po na iyon, naghahatian po yung mga matatanda doon sa lupain ng lolo't lola namin. Mahabang usapin yan. Wala naman kaming pakialam doon. Linawin ko lang po hindi naman po sila nag-aaway, sadyang inaasikaso lang po talaga nila yung mga hatian, pati yung mga papel. So heto na nga. Nagpunta nga kami doon sa may Awaw Falls. Napakalayo pala nito. At alam niyo ba kung anong sinakyan namin? Habal-habal. Isang motor lang po na single. Tapos may 2 pahabang tabla na uupuan mo sa magkabila. Sa totoo niya nakakatakot nga eh. Kasi parang feeling ko malalaglag ako o kaya naman masisemplang kami. Pero wag ka. Ang galing po ng driver na nakuha namin. Sa katunayan nga po, narentahan na po namin siya para sa buong araw. Para sa paghatid sa amin hanggang sa pag-uwi. Malaki ang ibinayad namin sa kanya. At kasama na nga rin siyang nag-swimming eh. Paano ba naman? Tropa rin ito ni Matt. Sumama na siya sa kainan. Kaya naman wala kaming kaproblema noon. By the way, tawagin na lang po natin siyang Buboy. Bilib nga ako kay Buboy. Kasi 5 kaming pasahero niya tapos may mga bitbit pa kaming pagkain at gamit. Tapos nagagawa niya kaming i-balance. Ang galing. Nang makarating kami doon sa may Awaw Falls, talagang manghang-mangha kami. Ang ganda, ang liblib, at wala pa rin pong katao-tao doon noong mga panahon na iyon. Base kay Matt parang konti pa lang daw yung nakaka-discover noon eh. Di ka ako mas pabor. Nagkatuwaan, kainan, tapos konting inuman na rin. May mga baon naman kami mga light beers noon. Wala naman po kami naging problema doon sa pagsiswimming. Sakto na enjoy na enjoy nga kami, lalo na sa pagkain na baon namin. Hanggang sa mag-uwian na. Napasarap nga kami noon eh. Kasi late na namin na-realize na babiyahe pa nga pala kami ng mahigit 1 oras. Siyempre nakakatakot. Bukod sa madilim na, baku-baku pa yung daan namin tapos nakasakay pa kami sa habal-habal. Ganun po man, wala naman kaming pagpipilian eh. Nandun na kami sa ganoong sitwasyon.
6:00 po ng gabi nang matapos kami sa paggagayak ng pauwi. Sa totoo niyan, hindi pa ako nakakaramdam ng takot noon kasi marami naman kami. Isa pa, may bagyang tama na rin kami sa alak noon. Kaya parang malakas na rin po yung loob ko. Nagsimula na po kami bumiyahe pabalik. Gaya ng inaasahan, mas mahirap talaga ang biyahe kasi madilim. Nakakatakot. Buti na nga lang si Buboy, kabisado na raw ang lugar na iyon. Hanggang sa maya-maya, nakarinig po ako ng mga pagaspas sa himpapawid. Noong una ay binabaliwala ko lang. Baka ako malaking ibon lang. Pero maya-maya, kumapit kayo ng maigi. Kailangan natin bilisan. May gustong mambiktima sa atin. Pagsabi po ni Buboy, nag-iba bigla ang pakiramdam ko. Kinabahan at natakot. Anong ibig mo sabihin, Buboy? Kanina pa yata tayo hinahabol ng aswang eh. May naririnig ba kayong pagaspas ng ibon? Hindi yung normal na ibon. Aswang yun. Sabay-sabay kaming napatingala sa himpapawid. Wala kaming nakikitang kung anong lumilipad kasi maraming puno sa itaas eh. Pero nakakarinig kami ng mga malalakas na pagaspas. Sigurado ka bang aswang yun, Buboy? Hindi ako sigurado pero malaki ang tsansa. Aswang yan. Walang ibon na magtatangkong lumapit sa mga tao. Tandaan nyo yan. May punto po si Buboy. Kaya noong mga sandaling yon, nagsimula na po kaming kabahan at matakot. Lalo na si Thea pati si Alexa. Alam niyo naman kapag mga babae, hindi ba? Matatakutin. Hanggang sa maya-maya po, nagulat na lamang kami nang bigla pong huminto si Buboy. Bumaba kayo! Bilisan nyo! Bakit, Buboy? Anong gagawin mo? Kailangan natin harapin yung aswang na yun dahil bibiktimahin niya lang tayo habang nagmamaneho at mas delikado yun. Baka masemplang tayong lahat. Hindi ko man gusto ang balak ni Buboy ay wala na akong nagawa. Bumaba nga kami. Ang huling nakababa si Buboy. Inistandya lang po ang motor niya. At nag-abang. Tumingin-tingin sa himpapawid. Samantalang kami naman pong 5. Nakatingin lang din po sa himpapawid. Nakikiramdam. Nakakarinig kami noon ng mga maihinang pagaspas at hindi namin malaman-laman kung saan nga ba nagmumula. Hanggang sa maya-maya, may nilabas si Buboy mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na garapon na ang loob ay parang likido na nagniningning po sa kadiliman. Hindi ko na nagawang itanong pa ang bagay na iyon kasi kasabay po noon, merong isang malaking nilalang na lumipad papunta po sa aming kinaroroonan. Doon ko po nakita ang isang malaking kakaibang ibon. Napakalaki na para bang agila, pero ang itsura po nito, para po siyang pabo. Pero yung balat, parang nabubulok. Parang naaagnas po ang kanyang katawan. Nakakatakot nga sa totoo lang. Pero buti na lang, nandun si Buboy. Pinatago niya kami sa likuran niya. At tung malapit na po ang malaking nilalang na iyon sa amin, ibinuhos po ni Buboy ang laman ng bote na iyon sa kanya. Natamaan po ang nilalang. Kitang-kita namin kung papaano po ito nasaktan dahil para bang nasunog ang balat niya doon sa likido na iyon. Mabilis naman pong kumaripas ng lipadang nilalang na iyon. Nag-iwan pa nga ito ng napakabahong amoy. Malangsa, masangsang, nakakasuka. Bilisan nyo, sumakay na kayo. Kailangan nating umalis. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na po bumalik pa ang nilalang na iyon. Nakauwi kami ng ligtas sa aming bahay. Mabuti pa, huwag niyong sabihin sa mga magulang niyo na may umatake sa inyong aswang. Mag-aalala ang mga iyon. Baka hindi na kayo payagang panggumala. Iyon ang pinayo sa amin ni Buboy. Na totoo naman. Kasi sa totoo lang marami pa kami nakaplanong gala noon ng mga pinsan ko at kapatid ko. Ang ending, naging kwento na lang po namin yung magpipinsan at magkapatid.
Isang nakakamangha at hindi malilimutang karanasan. Nakakatakot oo pero ang importante, buhay kaming lahat. Walang napahamak at natuloy pa rin ang mga gala namin. Dito na lang po Sir Paul. Sana po nagustuhan ninyo. Ngayon po sa pagkakaalam ko, marami na pong nakadiskubre ng Awaw Falls na iyon sa may Davao de Oro. Pero sa mga panahon na ito, mukhang wala na po yata yung aswang na nabibiktima doon. Buti na lang talaga. Dito na lang po Sir Paul. Salamat po.